Magandang araw mga Lods at welcome back sa channel ko. Ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang mga bawal sa motor ayon sa LTO kasi nai-upload ko na po yung video kung paano kumuha ng student permit, non-professional at professional driver's license. Paano mag-renew ng rehistro ng motor. Ilalagay ko na lang po sa description ang mga link ng video yan. Matapos mong mag-renew ng rehistro ay may kinawit kang kung ano-ano, yung may binago ka sa motor mo at nagmaniho ka sa kalsada dahil may lisensya ka na, na-timingan ka ng checkpoint, ang dami palang bawal na kinabit mo sa motor mo, gagastos ka na sa multa, mahihirapan ka pang kumuha ng 10 years driver's license dahil sa mga violation mo. Bago natin simulan ang video ay mag-subscribe ka muna sa channel ko para updated ka sa mga informative video na ibabahagi ko. So straight to the point discussion pa rin po tayo mga Lods. Simulan natin kaagad sa side mirrors. May mga enforcers kasi sa ibang lugar na hinuhuli yung maliliit na side mirror. Kailangan daw kasya yung 4 na daliri sa side mirror mo. Dapat daw 4 inches ang laki ng side mirror mo. Kung maliit, huli agad. Wala po sa memo ng LTO na may specific na laki ang side mirror ng motor. Ang nakasaad lang sa memo na dapat may 2 side mirror ang inyong motor, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Dapat kita ng driver ang kanan o kaliwang bahagi ng kalsada, lalong-lalo na ang likuran. Yung mga bar end side mirror naman ay pasok daw sa modification of handlebar. Pag sinabi nating modification of handlebar, ay binago po yung posisyon ng manibela. Pinalitan ng manibela at nagbago yung handling ninyo sa motor na pwedeng makaapekto sa safety ng rider. Pero pag nagkabit ka ng bar end side mirror, ay wala naman pong nagbago sa manibela mo. Nasa dulo lang naman yung side mirror. Isunod naman po natin ang busina kasi may mga nahuhuli din ang kanilang mga motor dahil nagkabit ng dual horn. Wala rin po ito sa memo ng LTO. Ang nakasaad lang doon ay dapat hindi lalagpas ang tunog ng busina sa 115 decibel. Dapat tuloy-tuloy ang tunog at hindi pa bago-bago. Kaya hindi po bawal ang dual horn na hindi lalagpas sa 115 decibel. Puwera na lang kung ikaw ay nagkabit ng night 3 na relay. Yung mga nagtrending na pop-up idol, tapos may mga sumasayaw pa, yon ang bawal at hinuhuli kasi pabago-bago ang tunog ng ganong klaseng busina. Pumunta naman po tayo sa headlight ng motor. 2 lang po ang allowed na kulay ng headlight, dilaw at saka puti. Bawal po ang ibang kulay. Dapat mayroon itong high at low function. Dapat wala itong blinker dahil ang blinker po ay ginagamit lamang ng mga emergency response team tulad ng pulis, ambulansya, bumbero at iba pa. Pumunta naman tayo sa taillight. Isang kulay lang po ang pwede at ito ay pula. Bawal din ang taillight na may blinker at dapat mas mahina ang taillight ng iyong motor kaysa sa brake light nito. Sa signal light naman tayo mga Lods. 3 kulay lang po ang pwede sa signal light. Orange, yellow at saka amber. Isang signal light sa kanan at isa sa kaliwa na parehong meron sa harapan at likurang bahagi ng iyong motor. Sa brake light naman tayo mga Lods, hindi katulad ng sasakyan, sa motor po ay isang brake light lang po ang allowed. Ulang kulay lang din ang pwede at kailangang mas malakas siya kaysa sa inyong taillight at dapat gumagana lang ito pag nag-apply ka ng preno. Hindi siya naka-steady on, puwera na lang kung sira ang brake light switch mo, kaya palagi mo itong i-check dahil mabilis pong madrain ang inyong battery pag palaging nakailaw yung inyong brake light. Pumunta naman tayo sa tinatawag na auxiliary light. Dahil may mga rider po na talagang nagkakabit nito para kampante silang magbiyahe kahit gabi. Dapat ay meron itong sariling linya at sariling switch. Dapat nakailaw lang ito sa mga madidilim na kalsada. Dilaw at puti lang ang allowed na kulay at dapat nakatutok siya sa kalsada. Hindi pwedeng nakatutok sa kaliwa, sa kanan o sa taas. Dapat matibay ang pagkakabit nito at 2 auxiliary light lang ang allowed na ikabit sa motor.
maximum of 6 bulbs per light. Ibig sabihin, 12 bulbs sa dalawang auxiliary lights. Dapat hindi lalagpas sa manibela ang pagkakabit nito. Walang sinabi sa memo na mas mababa sa headlight. Dito naman tayo sa may pinakamaraming reklamo sa panghuhuli, ang aftermarket pipe. Hindi po sinabi sa memo ng LTO na bawal ang aftermarket pipe as long as pasok ito sa maximum sound level ng tambutso na 99 decibel. Dati po itong 115 decibel katulad ng busina, pero noong 2021 ay binaba po ito sa 99 decibel ang sa tambutso lang po. Ang busina ay 115 decibel pa rin. Kung aftermarket pipe ka at hinuli ka ng enforcer or kahit anong checkpoint, huwag kayong pumayag na bigyan kaagad kayo ng ticket. Dapat meron silang panukat or decibel meter para makita talaga yung resulta na may violation ka sa loud pipe at lumagpas ito ng 99 decibel. Yan lang po muna sa ngayon mga Lods, at kung nakatulong sa iyo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated ka sa iba pang mga informative video na i-upload ko. Kita-kits sa susunod na video mga Lods.